So nandito tayo ngayon guys, bali pagbibisit tayo ng sagingan. Kasi nga dumaan tong bagyong Uwan. Ngayon papalabas pa lang. Sa lakas ng hangin, titingnan namin yung sagingan kung may nasira o natumba. So tara. So pagdating pala nga natin dito, may kasama pala si Kuya. Si pinsan pala ito tsaka yung kapitbahay niya. Bali binibisita nga rin nila yung baboy kasi kaanak lang ilang araw bago dumating yung bagyo. So sobrang lakas nga daw ng ulan at hangin, dito na doon natulog si Kuya sa tabi ng baboy. Bali ang anak nga pala ng baboy ni Kuya ay 19. Namatay ang 3 kaya 16 na laang. Bali 8 biik nga muna ang kanyang pinapadede. Kasi 14 lang ang utong ng baboy, tapos di sa isang anak. Kaya 8 lang muna ang kanyang pinapadede. Bali pinutulan niya nga pala ng buntot yung biik para hindi siya malito. Bali ito nga pala yung 8 biik na nasa kuna. Kaya nga pala yung susunod niya padededehin na hindi pinutulan ng buntot. Bali may lilitsunin baboy pa rin pala dito si Kuya. Bali 6 yan. Binebenta nga rin pala iyan. Abay teka, nawiwilin tayo sa baboy. Ayan na nga, bumungad sa ating halamanan. Isang papaya, nabual. Di madami-dami kami pang benta niyan. Ayan, binuhat niya na nga, nakadalawang timba na nga siya sa 10 puno. At may natira pa. Bali sinalasan po nga pala sinalasan niya sa sako. Kasi nga baka hindi magkasya ang lahat ng papaya kaya isalansan na natin ng maayos. Para madala natin lahat. Yung pala naman, kala ko yun lang yung puno ng papaya na buwal. Hindi pala. Napakarami pala dito sa loob. Kaya na tinuturo nga ni nanay sa taas at saka dito sa baba mayroong pangaraw. Ayan nga't nakikita nyo, ang dami nga papaya. Wala na ba doon? Diba? Diba na naman ang bata niya. Ayun. Kaya sipag sumama eh. Ayan nga't linagay na namin na linagay sa balde. Napapansin nyo, hindi lang din papaya ang nabual. Pati mga puno ng saging, saba at lakatan. Kala namin hindi tatamaan ng malakas na hangin itong pesto namin na to kasi nga nakakubli ito. Yung pala sobrang lakas ng bagyo. Ang dami niyang pinabaksak na puno ng halaman. Buti na lang nakapag-harvest kami bago dumating yung bagyo. Kaso nga lang, yung mga naiwan na maliliit, siya niyang pinatumba ng bagyong dumating. Kaya sa susunod na buwan yan, wala na kami na-harvestin kasi nga pinatumba ng bagyong. Bali, yakit ko na nga muna itong sinakong papaya. Kalahati muna. Madulas nga pala ang daan, hindi ko pala pwede punuin ito. Kaya doon ko muna ipupunuin ito sa itaas. Pabulto nga pala ito, baka hindi ko mabuhat. Tapos ang dulas pa ng daan kasi nga kaulan laang. Kahit parang magbabadya pang ulan, maampon-ampon pa. Kaya dali-dali na ako umakit sa itaas. Dahil malakas na ang hangin. Kaya pag hindi ka sanay magbuhat ng papaya, mangangati ang likod mo. Sabi nga nila, pagka nangati ang likod mo, huwag daw papamutin. Tapos sobrang lakas ng hangin, nilipat yung ating buhok, ay stay yung ating sombrero, sakit tuloy ang ating ulo. Bali dito ko na nga pala pupunuin itong sako, baka kasi kulangin itong 2 sako na ito. Kaya isasalansan natin ang ayos kasi nga hindi naman pwedeng ibuwas sa kulong-kulong kasi nga among balat magagasgas. Gusto ng papaya, pangatsara, punta lang kayo sa bahay. So ayun guys, kung gusto niyo ng papaya, pumunta lang kayo sa bahay, magsabi lang kayo. So nagkayaya na nga kami umuwi din at binalikan na nga ng aking pamangkin yung natitira niyang bubuhati. At may dala pa nga tayong nagkakapuso. Panggata nga daw, sabi ng nanay. Sayang din naman kasi yung mga gulay na yan. Pagkatapos pag nangyari ang bagyo, magtataas siya ng presyo ng gulay. Kasi nga maraming nasalantang mga halaman. Namulot ng papaya. Sinsan pala yung dumaan na yun, bababa ata sila, charge ng cellphone. Kasi kahapon pang walang kuryente dito sa itaas. Kasi pumutok na naman yung transformer dun sa baba na nagsusupport na papunta dito sa itaas. Siguro sa overuse ng kuryente. Kasi nga ang lalayo ng mga bahay dito. Sa sobrang layo, hindi na kaya suportahan ng transformer yung mga bahay dun sa itaas. Kasi nga layo-layo sila. Kasabi pa nila mahina daw yung dating ng kuryente kasi nga malayo yung transformer. So ayun guys, ito nga't nakauwi na nga tayo. So bali bebenta na lang natin to ng hilaw sa halagang mababang presyo. Kasi ang hilaw na papaya ay mababa lang yung per kilo niyan. Ang benta dati 7 pesos. Ewan ko lang ngayon kung magkano yung papayang hilaw. So paano guys, hanggang dito na lang tayo.